Ato minsay karon nga kapunon is raising your perspective, raising your life's perspective. Ang pananaw sa imong kinabuhi dapat imong isaka na. Everybody, ingay mo tapa, dapat isaka nimo imong pananaon. No, duha ka klase nga mananap. Duha ka klase nga mananap. Ang usa manok, ang usa agila. Ang mga manok, dahil sila bahala na din na ta, manok tok rata. Ang mga agila, mangitag manok kay tukbon nila ang agila. Naapoy dagko nga mga mananap, elepante ug leon. Ang usa ka, ang elepante dako kayo, kusgan kaayo. Pero ang tanaw sa leon, ang tanaw nila sa leon is mo imukaon nila. Ang tanaw sa leon sa elepante, ilang panihapon, ilang pagkaon. Di na sa gidakon. Di na sa capability, kundi dipindi unsa imong pananaw sa imong kinabuhi. No? I want this message to be downloaded. I want this to be an encouragement to the whole church. No? Na wala karon dire. I want them to see this video. Hopefully karong gabi ma-upload na dayon ni mahatag nato nila. No? This raising your life's perspective. Ang imong pananaw diha sa kinabuhi. Kay kung ma-miss nimo ang tanan. No mo nga kinahanglan nimo tan-aw og pag-ayo asa ibutan imong kinabuhi. Mga batan-on, tan-aw ninyo yung kinabuhi. Okay lang, basta kay sunod-sunod lang, barkada, amigo, daghan kayong mga, yes, you can have fun. Kung ingon nga dili ka malipay, pero naa kay boundary. Naay linya sa kinabuhi nga kinahanglan nimong bantayan, di na nimo i-cross. Di na nimo pwede nga kanang nga mo careless lang ka mo, tamak lang ka nga dili ka magbantay-bantayan gyud na nimo. It will derail. Pwede gyud tungod sa imong action karon, ang imong panalangin mawala. Ang imong tunglo imong harvest sayo kaayo. Ang imong tawag mawala sa imong kinabuhi, maguba ang imong kinabuhi. And then ang next reward pa gyud nimo after ani nga kinabuhi, mawala pa gyud nimo ang tanan or ma-miss nimo ang purpose sa imong kinabuhi. Kung masayop ka og tan-aw sa imong perspective, sa imong pananaon sa imong kinabuhi. Wa ni naghisgot, why idaray ni? Tanan na tawo ning kalibutan na tanan responsable sa iyang kinabuhi ug sa iyang pananaon sa iyang kinabuhi. No, in James 4:14. Yet you do not know what your life will be like tomorrow, for you are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Kaya ang imo kuno kinabuhi, wa ka kabalo kung unsa ang ugma sa imong kinabuhi. Mura ra ka og bula. Nakita na mo bula? Malupad-lupad ang bula, pagpap ana wala na. Bisag unsa ka nindot imong tan-aw sa imong kinabuhi karon. Bisag unsa nimo kaisog. Bisag unsa imong tan-aw sa kay napakay kusog, na kay health, pero gamay ra kaayong tandog, mubiya nimo, gamay ra kaayo og kanang bikil sa kinabuhi. Magbantay ka. Inay mo tapad magbantay ka. Bantay ka kay gibantayan po kas Ginoo, gibantayan po kas imong tapad, no? Nagbantay nimo, pagbantay diha kanay nagbantay nimo. Ayaw binuang diha, Brad. Gamay ra kay kag ligas. Ha? Gamay ra kay ligas. Pag mabinantayon yun sa imong kinabuhi, usara ka bula nga pwede yun mawala. And that's why importante nga makamata ka sa imong pagkabatan-on karon, ayaw sayangin taon ang imong kinabuhi. No, langit ug impierno, kinabuhi ug kamatayon ang nagtangag nato. Limang kag, example ta, mag-pandemic yun, daghang mga kalas, mga kinabuhi. Kung maglinog, kaya mao man ginay padulngan sa kinabuhi. Unya, ikaw, kumpiyansa ra kasi imong kinabuhi. Mahanaw imong kinabuhi. Impierno ug langit. Now, mawala imong kinabuhi, Kristohan ka, langit ka, pero wa nimo nabuhat imong tawag yun. Magmahay ka, nga naman, this life diri sa kalibutan, our life on earth, importante ni siya, mubo ra ni siya, pero ang sulod ani is taas kayo, the eternity.
Life on earth, tanaw nimo imong kinabuhi pila ka katuig? 80 years, 90 years, 100 years. Ibutan to 100 years. Hatagan ka 100 years. Pila na katuig ang tao diri sa kalibutan, planet Earth? 6,000 years. Around 6,000 years. So, gamay ra kaay ka sa kinabuhi. Since gitanom ang human race diri sa kalibutan, 6,000 years pa nga nabuhi ang tao diri sa kalibutan. Ikaw, imong kinabuhi, pila na? 80 years. So, gamay ra kaay kabahin, di ba? And imagine that ang kalibutan mismo, napurma millions of years. Ang galaxy napurma. Ang eternity mo exist, no? Kanang eternity. Kabalo pinakatuig ng eternity? Wala. Eternity na, di na maihap. So, ang imong kinabuhi karon segundo ra na ikumpara sa eternity. Seconds. Last 2 minutes, yes, seconds ra gyud na imong kinabuhi. And then, kana nga gamay nga seconds nga nabilin karon sa imong kinabuhi, mo matter ang imong eternity ni ana. Kanang segundo nga grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi, this short life. That's why, kung makaperceive ka ani nga mensahe, mabali imong kinabuhi. Gaan imong lakaw diya sa Ginoo. Ina sa pastor, mo share ko ninyo. In all the troubles coming, yan ani, mga pahitabo. Of course, last time, nagmensahe ko, una mo sa buntag, isang imong, nganon, why the righteous suffer, aron madouble ang anointing. Now, naagi yung mga tao, sa diha, nga moabot ang suffering, mo give up sila. And then, sayang kayo nga, di madubli ilang anointing. Sa tanang pahitabo karon nga pandemic, mga pahitabo, pwedeng na yung magdaot, pwedeng na yung disgrasya, pwedeng na yung mga kalamidad, pwedeng na yung kawalanon, pwedeng na yung mga matay. Pero nagdepende na sa imong reaction. If you pass the test, kung saan pagdubli sa Ginoo sa imong panalangin. Ing na imong tapan, andam na kang madubli imong panalangin. Abdam ka madubli imong anointing. No? Dalaygon ang may miyaon ug may gugmaon nga Dios. No? Bantayanan kayo ang panahon. In Matthew 24. For us in those days, before the flood, they were eating. May galit kaya nag-fasting ta. Eating and drinking. Nagiinom mga tao gyapon. Besag pandemic. Katong pagsugod pa lang sa pandemic, paghatag sa sap, largog inom, largog suyop. Kabalo ka. Marrying, magiminyo, and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and they did not understand until the flood came and took them all away. So will the coming of the Son of Man be. Karong panahon na, klaro na kaayo, kumun na kaayo, nga ikaw ug ako, dali ra ka madakpan sa yawa, malipat ka, ang imong perspective, mahimo kang manok para litson ra karong taon-taon. Pariha ra ka og elepante, nga para kanon ra ka sa leon. Mao ni giingon diha sa pulong sa Ginoo. Basta magbabinantayon yung ka, dapat di ka ma-appeal ana nga klase nga mga tao. In other words, ako tayo tawgon mga tao, mga baratohon kayo. Mahaylo lag kwarta, mahaylo lag lingaw-lingaw, mahaylo lag cellphone, mahaylo lag, usa na, kanang, usa nga rin yung duwa-duwa sa cellphone, sa taon na, ML, ibaylo nimo imong espiritu og ML. TikTok, usa na, kalingawan, gibaylo ra gyud sa kadaghanan, ang imong tamis kay nga kusog. As batanon, imo rang ihatag sa kalibutan. Mao ni nahitabo ninyo, ihatag rin mo sa druga, ihatag nimo sa inom, ihatag rin nimo ang uban, ihatag rin puros bugal-bugal. Kay ganahan sila nako, kay nagtuka nga accepted ka sa ding nikatawa, nikatawa sila sa imong mga jokes. Pero sultian ti ka, ikaw mo'y pinakaubos, himuon kang basura sa imong mga amigo. Labi na mga bastos imong joke, ng level. Ang level sa imong pagkatao, imong gidemolish, imong giguba ang level sa imong katawa. Gusto ka magkatawa, kada taon-taon na kay joke, aron mo katawa sila. Imong tapat gusto ka na joke, kay mo katawa, aron accepted ka. Kay kabalo ka sa imong balay, di ka katawan dito sa inyong balay. Nya ganina hapak suko ang mga tao mo. Mga dito sa gawas, sige kag joke. Aron murag accepted ka. Pero imong gidegrade, imong gikumot ang imong pagkatao to the lowest level. Natamakan ka na, moabot gali ang mga pagsuway, moabot gali ang trials, moabot gali ang pagpili, kinsa ilang piliong amigo, ikaw mo'y katapusang pilion. Moabot gali ang time, kinsa ilang gustong tabangan, ikaw katapusan nga naman.
degraded ka. Kasabot tingali ni mga batanon. And that's why, mamili ka sa imong perspective, sa imong kinabuhi. Di na dito mag-joke ka ni Pastor. Magpili ka sa imong joke. Magpili ka sa mga amigo nimo. Mamili ka. Kaya nga karong taod-taod, mailhan ra ka kung basura ba ka o bulawan ka diya sa Ginoo. Magpili ka ng duha ka B sa kinabuhi. Basura o bulawan. Nagdepende na sa imong perspective unsay tan-aw nimo sa imong kaugalingon. Dalaygon ang mahimayaon nga Dios nga ang Ginoo nag-expect nato og dakong tawag in these last days, and that's why naay mga pagsulay, naay mga kakulba. Now let's have this verse in Revelation 20:21, 1 to 5. Okay, kusog basa go. Dalaygon ang maymayaon nga Dios, no? Behold, I will make all things anew. Maunay saad sa Ginoo. Iyang bag-ohon ang tanan. Mo sugod og sinugdanan nga di na katong kagahapon imo na tong biyaan. Now, iki mong kinabuhi tingali karon ra imong ginauna, pero naay plano ang Ginoo nga mas tag-as pa. Kung dugay na ning kinabuhi, unsa pa ka nang sunod? Amen ba? So maunay tinuod nga realidad. What I saw in the new heaven and new earth, no? Wa nay marine spirits ani, wa nay marine kingdom, no? There is no longer any sea. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Ang New Jerusalem, no, dito sa ang spiritual realm, your kingdom come, your will be done on earth. Kanang atong giampo kanunay, mahitabo na literally. Physical world, moabot na ang bag-o nga spiritual world. Mo-renew ang kalibutan. Mabalik sa setting nga ang spiritual things o ang physical things magpilit. Amen. Kasabot ka na? So lahi kayo na nga timeline. Di na kamutan og urasan ana. It is a different timeline. Wala na'y dagat. Mao nang siglinog ron kay kanang dagat ron musaka ng mga isla-isla dugayan. Wa na'y dagat sa new heaven and new earth. Wa na'y barko-barko. Puros na spaceship ang atong gamiton. It's a new world. A new world nga nindot kaayo when ang Ginoo mo'y maghari. Maghimo siya siyang base diha sa Israel. Siya mo'y mag-govern sa tibuok kalibutan. No, gamiton niya ang iyang mga alagad nga labi na itong mga nangamatay diha kang Kristo. Sila, they will reign with Him. Dagko kay mga ranggo. You will be judged. No, lahi na ang technology. Ang mga mananap, mabalik na sa panahon ni Adan nga pwede ka makikistorya, pwede ka makikidula sa mga leon, mga baksan, magpasapasa mong mga kubra. No? Imagine that world. Now, kinahanglan makasabot ka, maunay world ang imong padulungan. O kaning pila ka segundo nimo niini nga eternidad. I'm introducing you that world pa, but I will tell you deeper things. Okay? These are the world nga gi-prepare nimo for 1,000 years. Pila ka katuig dire? 100 years. In 6,000 years, na kay 100 years. Next is 1,000 years. Usa ka libo ka tuig ka magkinabuhi. So dapat preparahan nimong 1,000 years. After the 1,000 years, naapag dako pag yun nga kinabuhi. Labaw pa na sa 1,000 years. Hallelujah. Amen. Kung ang 1,000 years taas na para nimo, mubo ra kay na ikumpara sa next life. Ug ikaw ako naa kay tawag nga angay tubagon. Kinahanglan masabtan nimo asa nga perspective nimo tan-aw ng imong kinabuhi. Magduko ta sa tong mga ulo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Lord, right now,
I declare every spiritual eyes be open. I even stop the time, Ginoo, in this realm, Ginoo, in this frequency. For the transcendent time of eternity, be touched by your servants. But your called out ones, Ginoo, nag-ingon ka sa imong pulong. You put eternity in the heart of man. Naa, Ginoo, ang eternidad, ang imong paghari sa among kasing-kasing, Ginoo. Ako nang gi-activate karon, Ginoo. Timeless generation, Ginoo. Makadungog sa imong tawag in these last days. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Lord, maybe our suffering, Ginoo, be melted away. Maybe our fleshly desire turn into vapor. And may that desire and that character of Christ-like be prevalent, that loving and merciful, powerful character of Christ mahitabo gid sa matag usa. May this be a reality, a constant reality hangtod sa imong pagbalik, hangtod sa millennial reign, hangtod sa eternity. Gihimaya ka na mo, gi-worship ka na mo, Ginoo sa Kristo. Reveal to your servants, what you have in store for them. Those great and wonderful things which we know nothing, Holy Spirit, you are the revealer. Ikaw ang mag-communicate sa matag usa. I want touch your heart. Abrihay mo kasing-kasing. Ikaw ang agdun sa Ginoo. Unsa nga pag-abri diha sa imong kasing-kasing. Ikaw pa imong kasing-kasing karon. Abrihi ang imong kasing-kasing sa pinsay sa Ginoo. Ikaw man na Ginoo, ako gisugo ang kasing-kasing. Sa kailadman gayud nga maabri sa imong pulong karon nga kahapon. Yes, Jesus, we glorify and thank you. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, Yeshua HaMashiach. We bless and thank you. Dalaygon ka, O Diyos. Be glorified, be magnified, be exalted, O Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, mo kaniyang pag-ampo. In your mighty name, in your most precious name. Amen o amen. Naibag-ong mga butang, giandam ang Ginoo para nimo ug para nako. Seryoso ni nga mga butang nga imong pilion sa imong kinabuhi karon. Dalaygon ang Ginoo kay naa siya giandam nimo kaugmaon. Ang imong ginikanan tingali wa day ugma, giguba na nilang daan ang imong kinabuhi. Pero ang Ginoo, ang imong langitong Amahan, na ay giandam nga maanindot kaayo nga future alang kanimo ug alang kanako. Amen. In Ephesians, so the next verse, in Ephesians 2:6, and raise us up, no? So giandam sa Ginoo, and raise us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Giisa ta. Andam ang kalangitan. Naata naglingkod dito sa kalangitan uban ni Ginoong Kristo. Sa diyang nidawat ka ni Yesu Kristo sa iyang kamatayan din sa cross, ni surrender ka sa iyong kinabuhi, nasunod ka niya, giandaman na ka dito sa kalangitan. Kabaw ka ng lingkuranan sa kalangitan, maunay lingkuranan ni Satanas unta. Si Satanas, second to God. No? Iyang kitanaw nga gamay lang kayo tikang, pero gibakante na, kanalhawa man siya, din ang katawhan, gibreed sa Ginoo. Niini nga planeta. Ang Ginoo, naanay mga murag unggoy dire, anong gitawag nila og kanang mga chimpanzees, mga Homo erectus, Africanos, may ganana. Na thousands years ni evolve. Daghan na kay na sila dire. They're called the beast. Pwede na sila breedigan og tao. Si Adan pwede magminyo ato nila. Pero ang Ginoo gyud ni ani sa kalibutan, nagtanom siya og espiritu gikan sa ginhawa. Iyang gitanom diri sa planet Earth. Unsa ka special ang planet Earth? Nga giprepara sa Ginoo, gitanom niya diri sa kalibutan aron mo imupuli sa pwesto ni Satanas. Manong sa Satanas suko kay nimo, gusto niya apilon jud ka dito sa impierno. Gitanom niya, pagtanom niya dito, wa kapili si Adan og iya pong tamnan si iyang seed. Dapat katong mga murag monkey genetic mo nang that's why ang tao dili tagikan sa unggoy kay ngano wa ni tanom si Adan dito sa mga unggoy. Ha? Mo nang genetic nato ilang i-trace ingon sila nga gikan sa unggoy. No? Pero dili similar, dili walay connection. Moingon na lang sila na mga alien ang hilabot sa atong race. Ilang pasangin ang mga Sumerians in history.
Pero ang Ginoo gid mismo ni tanom. Unya iyang giparisan og babay aron new race, bag-o nga rasa, bag-o nga generation, maoy mo multiply, mo gikawat yun sa yawa. Kaya ngano kabalo ang yawa nga inig kahuman nimo ani nga test. This life is a test. Kahuman nimo ani nga test sa kinabuhi, palingkuron ka, naa ka maglingkod didto sa kinahitasan. Ug ang kaaway imong tamakan. Ang purpose sa Ginoo aron tamakan, aron pakaulawan ang yawa. Satan, Lucifer, is not a normal angel. He is an archangel of light. Perfect. Guwapo kayo. Powerful. With all the music. Mo nang nirebildi siya. Yang gigamit ang agarbo. Pero ikaw, ang purpose sa Ginoo nga imong tamakan. You're made a little lower than the angel. Yes, ubos ka kaysa mga anghel. Pero ang purpose sa Ginoo nimo is to judge the angels. Para ni sa taas. That's why makita nimo na ang calling. Dili basta-basta ng ang calling. And sometimes, I have to say this. Your first calling is not your immediate calling. Okay? Kasabutan na? Ang imong unang tawag, your most important calling is not your immediate calling. Unsa man immediate calling nimo? Unsa may calling nimo? I am an evangelist. I am an intercessor. Di ba? You are a pastor. Pastor yun ka, pastor. Unya, grato na ko langit, magpastor pa ko dito. How much more in the millennial reign? How much more after the millennial reign? Unsa may akong buhaton dito? If that would be my ultimate calling. Di ba? Naatay, karon nga calling nimo, nakay tawag. Kung naglingkod ka ang imong tawag pagpaminaw, guba imong kasing-kasing paminaw ang Ginoo. Yes. Sa imong discipleship mag-multiply, yes. Pero unsa man gyud tinuod nimo nga tawag? Kinahanglan na nimo madiskubrian aron mausob ang imong pananaw sa imong kinabuhi. Naa kay ultimate calling naa kay ultimate calling. Mao nay pinakataas nimo kay dalaygon ang maymayon nga Dios nga giandam ka nga tawag. No? Na kay ultimate calling nga giprepara sa Ginoo. No? Raise it up in the highest place, no? Diha ni Ginoo sa Kristo. In Ephesians, as the Ephesians, no? In Job 8:9, I really like this verse. For we only of yesterday and know nothing, because our days on earth are as a shadow. Mura na anino. Kanang anino nimo di na makadescribe kung kinsa yung gafuli. Kamantay ka? Yung anino, may ilong sa imong anino. Takili na po ni mo na ilong. Yung pagtanaw ni mo kay, di maklaro yun. Pislat yung kakilong. Kanang imong anino, dako na nga, sa lingan. Butang para nimo, di kayo pwede na, duslako na imong anino, ay kahila kung duslako na imong anino. Ayaw na ibalyo imong anino. Kani nga kinabuhi karon in this 80 or 100 years nimo anino ra ni. It is not so valuable compared to the real person. Compared to the 1,000 and to the eternal life nga naa nimo diha kang Kristo. Of course di ka gusto nga lampingasan na imong anino. No? Pero kabalo ka nga naa kay tawag nga mas dako kayo nga kinahanglan nimo tubagon. No? Murara ko nung aniho. That's why I really like that verse because the scientists theorize, nag-theory sila, nga this life daw is just a simulation. Na ako yung mga alien nga nag-contour ani, o niya, igo pa di sa simulation. I agree. I totally agree. And disagree at the same time. That alien that they don't know, I know who that alien is. Kaila mo ng alien? Karang alien mo na ang balang espiritu, ang Ginoo mismo. And is this a simulation? It is a simulation in Job. In the other verse, it is shadow. In Ephesians, no, in Revelations, in James, ang atong gitanaw una. It's just a speck of the things that are yet to come. Our lifetime here are just seconds compared to the eternity
nga padulungan nato. And that's why daghan kaayong masaag sa ilang mga tawag in these last days, no? Makita nimo importante kay murag gyud sila og naka-invest sa ilang kinabuhi nga mao na gyud. And that's why kung ma-invest nimo ang imong kinabuhi diri para ra ani ang kinabuhi luoy kay ka. I tell you, do not just invest for this life. Not just for even for the 1,000 years. There is a way, no? There is a better way nga magamit nimo ang imong kinabuhi, and that's you have to start with your perspective. Your calling here nga nang-giingon nimo, sa imong calling, discipler, evangelist, missionary, pastor, bishop, apostle, that is only secondary compared to their ultimate calling. No, imagine na niyo hatagan na tabang ideya sa daan. Di ni siya mao pagyud. Okay, 1,000 years ay imong calling dito sa 1,000 years dindot kayo. Imagine niyo. Kani nga planet Earth napay solar system. Nya, napay galaxy nga perting nakuha. Galaxy? Ang galaxy perting yung nakuha. Perting yung nakuha sa galaxy. Ano kada nga galaxy, naapay lain nga galaxy, naapay billions of galaxy. Nga perting daghana, imo tanaw ang planet Earth lang yun mo ay hinungdan sa tanan sa imong kinabuhi. The Lord, sakto na, tinuod ng ilang ingon, you have a calling beyond the stars, not just beyond the stars, beyond the galaxy. Na kay tawag nga panglaing planeta. Di ang panglaing planeta, ang panglaing galaxy. No, kinsa may mo manage anak tanan kaning mga galaxy. You think ipamanage sila ng mga anghel? The law will be given to the angels, but the throw and flow of energy sa galaxy ihatag naan, in fact naa diha na nimo. Kay ang gingharian sa Ginoo naa diha sa sulod nimo. Naa ang yabi diha sa sulod nimo about sa gingharian. You understand that? That's why when you receive the kingdom of God, layo kay mileage na. Layo na kay sibog sa imong kinabuhi, langit ug impierno na. Ug sa dihang maabrihan na nga purpose sa Ginoo. Ikaw, no, tingali na kay imong ginikanan, giandaman, gipalitan mo yuta, kanang yuta aday ha, mao na imo ugmaron. Ikaw, in 1,000 years, giandaman ka sa Ginoo usa ka planeta. Hallelujah. How much more after the 1,000 years? And the next, that is called millennium, rana. How much more the eternity? Mo, that's why, kung tanaw nimo pang langit ra ka, labaw pa sa langit imong tawag. Labaw pa sa langit imong tawag. No eyes have seen, no ears have heard. No? Wa kuno'y mata, wa'y dalunggan nga nakadungog. I have spiritual, no? All the men of God have spiritual visitations and spiritual travels and visions and experiences about heaven. But I know that it is not all. It is just a glimpse. Hanap, misan ang langit, hanap ra na ikumpara sa eternidad. Ma-imagine na nimong universe diha. Gihatagan ka og mga galaxy, giandaman ka sa imong langit nung amahan og galaxy to govern. Kung ang imong govern ang mga angels, kanang angels mo guni magpatigos mga trumpeta, the law of kanang sky, ana sila gud ikaw mo govern unsa na kangaranggo ka. And that's why di mahimo nga kanang imong kinabuhi karon, ang imong investments in these few seconds of the 100 years, segundo ra man ikumpara sa eternity, di mahimo nga mas nga imong i-invest na into something perishable, di mahimo nga imo ra nang invest in sa dali ra ka matandog. Unsa imong katandugan? Kwarta. Wa gali kay baon, ana kay kwarta, dako na kay isyu. Kinabuhi. Nagali mamatay, na huraton nimong Ginoo. Mura pug na kay kahurat. Di na ko mo serve nimo Lord. Ginoo. Ano di ay? Mawad-an ang langit o ikaw may di mabot og langit? No? Gusto ang Ginoo nga malangit ka. Pero di mo pwedeng huraton ang Ginoo, ana. Nakaandam na daan sa Ginoo, nakaplastada ng eternity in the mind of God. Nagdepende, there is testing in the seconds. Kaning imong kinabuhi, segundo ra ning namatad, segundo ra imong kinabuhi. Ang testing nimo karon, mao imo put nimo to the next level sa imong kinabuhi.
Dalaygon ang mahimayaon nga Dios. Amen. Hallelujah. And that's why sa karong mga kapaitan, mga pagsulay, gidayeg na ko ang Ginoo. Di na ko ibaliwala akong pasalamatan ng Ginoo. Matandog ko, gusto kong matandog, pero sa tinuod lang wa gyud, di gyud makaagaw sa kalinaw sa akong kinabuhi. Because I have eternity. Hallelujah. Amen. Di magandang eternity diha, mahadlok kag 5 ka tuig nga kagulanan, 20 ka tuig, 100 years of failure. In the perspective of mankind, pero ang imong perspective, langit no nagali na. Dios nun nga perspective, di na gyud ka masibog. Amen. Dalaygon ang mahimayaon nga Dios. In 1 Corinthians 9, do you not know that those who run in a race, all run, but only one receives the prize. Run in such a way that you may win. Dagan ka, ani nga contest, kanang mudaog ka. Ano sabi ng mudaog? You are by the rules. You are by the law. Nagdagan ka, kauman, kita kang tricycle, isakay na ka. No, kaningan dagan nila sa una, marathon. Sa ako nagkikaingon na kayo. Na ikalayo. Dapat pag-abot mo na ikalayo. Amen. Niabot ka sa ending sa risk nga na ikalayo. Di pwede nga, nagdala ka og kalayo niya imo ra gibagdoy-bagdoy nagkatag-katag na sa dalan. Di na maawa na nagsigay, di ka mo daog. Ako'y naguna. Ami mong kalayo, wa ko'y kalayo. You are disqualified. Naibimasit sa Ginoo. And that's why kinahanglan makasabot ka nga ang imong ginabuhat karon, that's secondary calling we call. Importante gyapon kay na. But there are deeper things nga pwede nimo i-fake ang kadaugan. Pwede nga ikaw mo una. Pwede nga mo ni anak pa ka dito, nag-slow mo pa ka, no? Pag-abot nimo sa finishing line, pwede gyud kay nga feel kay nimo. Pero di pasabot nga feel nimo na kay reward. Dili ni feel. Ino tawag pagbantay ka di ni feel. Di ni kaubanay, no? Dili na ni feel lang ang atong tawag, ang atong lumba nga giapilan. Our time on earth is to qualify us to the next level of calling. Kita, aron matawag ta sa Ginoo, aron makawali ka, aron ikaw magamit sa Ginoo, na qualification. Gitawag ka sa Ginoo, Lord, I receive you. Karon butangan ka og mga challenges, no, obedience, surrender diya sa Ginoo. Kung makapasar ka, i-raise up ka, i-anoint ka sa Ginoo. But this whole life, this whole package, this what we call seconds of existence, it will also be the gauge for your qualification to the next level. Now, dagan tingaling matingala gyud, I will have to say this. The highest ranking people in the next life are not actually the people who do the most. Ang pinakadagkong ranggo sa sunod nga kinabuhi, di itong daghan kayo na himo, baskin di daghag nakabig di sa Ginoo. Himo ang tingali naman isa, adi na ko mangabig. Well, depende kung makaperceive ka. God does not measure with our own measurement. Dalay ko ng Ginoo ni Bishop Cubos, nagtanaw na siya ng mga heaven video. You will uncover great things as you know the heavenly realms. Maingon ko, pareha na ako, ang gi-allow sa Ginoo nga nakalakaw in heavenly realms. There are things nga di nimo ma-decipher, di nimo mapakli, di nimo masabtan kung ani nga kinabuhi lang ang imong tanaw. But I tell you, the Lord is calling you for greater things alang sa iyang kahimayaan. No? He is calling you for by far way deeper things. Laom kay kana bitong naay paggugma nga laom gyud kayo. Ingon ana gid yan. Sama ni. It's like a well. Murag naa kay atabay di sa sulod nimo nga sige rag agas. The treasures that di gyud mahurot. It will not be a treasure nga mahikap nimo. It is a liquid treasure, I will say.
Di sa imong kasing-kasing nga mag-awas ka nun na nga treasure. And then available nimo ang tanang timeline. Nganong ingong tanang timeline? Dili lang ang timeline sa kalibutan ang na. You know, di sa kalibutan na atong ginaihap ang bulan, ang adlaw. Because that is the Lord given us this kind of timeline. Dito sa ubang lugar pod, napod sila kaugali yung bulan dito, o solar system. Di ba? Kasabot mo na. So kabalo mo, kung ibili sa ginakon, depende sa dagan, lahi silang timeline. So sa daghang mga timeline, ang uban pa yun, nag-agad sa mga bulan. Lahi ang klase sa mga timeline dito. Ang ubang timeline dito, nag-agad sa color, like seasons. Ang uban dito, seasons. Pareha dire, 2 seasons. Dito sa Pilipinas, hot and very hot, no? Dito sa gawas, 4 seasons, no? Sama po sa ubang lugar. Lahi silang season. Naapoy mga lugar nga, ang season nila, ang season nila na mga lugar, realms, planes of existence. Dili gali matawag di mo planet. Di mo matawag planet kay dili ma-change ang ilang palibot. Pareha ng sa bagong langit o bagong yuta, way adlaw, sige rag siga. There are planes of existence nga di ma-change ang palibot. Ang mga tao, o na tao, dili man sila tao. Ang mga beings, mo change aron mahibawan nilang season. So may imagine mo kadaghan-daghang timeline, no? In the multiple, no, timeline sa sa universe nga giandam sa Ginoo. Nya ikaw naa kay parte ana. Nag-exist na sila under your feet. Why? Because you will be seated, no? Naingon dito sa Bible verse sa atong gibasa. You will be seated, no? Kauban ni Kristo. Amen. Hallelujah. Imagine that calling sa imong kinabuhi, no? In Ephesians 2. Nga maglingkod ka. Ni ana nga mga butang tiil ra na nimo, simple ra kay na nimo. Do you want to visit? Na ba mo sa inyong kasing-kasing nga maka-visit mo, na makatan-aw mo anang mga galaxy, kana personal gyud kan dili ang NASA di kana picture niyo makita. Kana explainan mo sa anghel o sige gusto mo kanin siya mo ni dili. Oh, kani diha maon ang naana diha kay na ang connection na pagkanindot ra ba. If you will see the window of the universe, makakita ka sa window sa universe. I tell you, sa langit napoy window, kita mo ato sa outpouring, no? Napoy window dito, makita nimo universe, pero pwede gyud ka dadon ka sa Ginoo karon. Why? He will choose you for something. Nya kung pili na sa Ginoo nimo, inigulit nimo sa inyong balay, ma-realize nimo nga wa gyud kay hinungdang tao. Nga wa gyud ka ni matter dai sa universe unta. And then mangita din ka og magamit ka sa Ginoo, ang Ginoo di interesado nimo. Ibutang ka sa shelf. Ibutang ka sa diha ra kataman, bahala ka diha. You know what? This is really the mystery sa Ginoo. He gives and take away. Siya ay magbuot. Ika dapat kay mo-serve ko sa Ginoo na ipanalangin. Unyag di ka panalanginan sa Ginoo. Wa kay labot kung di panalanginan ang kagdili ang Ginoo gihapoy magbuot. Dios paghihapon siya. Di ka makatandog sa tibok universo, I tell you. Pero ang Ginoo tinuod kaayo. Sa dihang makuha na di mo nga tawag, ang Ginoo i-raise up kaniya to a higher level of calling. Amen. And in Hebrews, look at this. Hebrews 12:1. Therefore, since we also have such a great cloud of witnesses surrounding us, di man kaning cloud of witnesses kinsa man ni? Mga these are the prophets of old. Di lang nato isgutan, kay malangay ta. Let's rid ourselves of every obstacle that the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Na katang makababag nimo mo to sa una sa marathon sa kunang gingon maghihubo ni sila. Hubo tanan. Magpakaulaw basta kay makaabot lang dito. Kay ang ganti sobra na kaayo. And then they have to run with endurance. Unsa may but pasabot ang endurance? Kanang endurance, di nabot pasabot nga komportable ka sa pagdagan nimo. Di but pasabot nga sayon na pagdagan nimo. Kung sayon na pagdagan nimo nakaabot ka dito, wa kay endurance. Ang kanang endurance naa kay gi-endure. Everybody say endure. Naa kay obstacle mo bitan ang enduro kay
nay mga bukid-bukid, palukso-lukso na lang mga enduro, nay babag kanunay. So kung sa imong kinabuhi tanaw nimo way babag, di pa na pang sa nangan endurance, di pa na panggukod. Dapat na ay babag sa imong kinabuhi. Unya kanang mga babag, di na mo'y makababag nimo pud. Imo nang luksuan. Kung kapobrehon, pamilya, kaulaw, sala, labi na ng sala. Imo gyud ang luksuan, di mahimo nga magpabilin ka sa sala. Endurance means dili ka magpabilin sa sala. Ingay mo tapad, ang endurance is di magpabilin sa sala. Dapat mo declare ka why divine appointment. Ang imong divine appointment karon na, karon ang adlaw sa kaluwasan. Amen. Karon ka mo desisyon nga pahawaon nimo demonyo sa imong una, demonyo sa imong kasing-kasing, kaning bisyo nga nakagapos nako, kaning sala nga naghumol nako. Kinahanglan na nimo nga i-overpass, imong lapasan ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. No, in 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ni away yun ko, ni sukol yun ko. Nahuman yun ako ang trabaho. Unya ako yung gitaguan, akong gitipigan ang pagtuo. Kanunay ko naglaom sa mga butang langit noon. Amen. Dalay ko ng mahimiyaon ng Diyos. Now in 1 Peter 4:13, but to the degree that you share the suffering of Christ, keep on rejoicing, so that at the revelation of His glory, you may also rejoice and be overjoyed. No? Kinanglan ka nga magmalipayon kanunay. Amen. Naay mga kapaitan, pero naang kalipay, ang tinunong kastonan, malipayon. Amen. Dili kay sigira o ka ng kaguol, sigira negatibo o mawawat sa baba, naay transcendent. No? Naay paglaom. Kung naay problema, ang imong masulti paglaom. Amen. Kung naay kawalan ningo ang provision na ang Ginoo. Kung naay kasakitan, naay healing sa Ginoo. Kanunay kang magdala niya, dapat di matandog. Ako nagdayeg ko sa Ginoo nga daghan kaayong nisuway og test. I am not passing the test. I believe. Wa pud tingali nakapasar sa pagsulay karon kay daghan mga pagsulay. Di ko moingon nakapasar ang pagsulay. I think ang mga pagsulay mo iwa nakapasar nako. Sila ang mga nisulay mo iwa kapasar. No? May glory sa Ginoo nganong wa ko natandog. And I think and I felt pwede gyud kayo for example. Pwede gyud kayo nga mobalik ko. Adi na ta mag-gather kay ana. But I will stick sa pulong sa Ginoo. Mintras ang pulong sa Ginoo, heaven and earth shall pass away, I will stick to my standpoint nga mosimba gyud sa Ginoo. Kung persecuton pwede mo balhin. Pero dili gyud pwede pugnan ang pagdaig sa Ginoo sa mga alagad sa Ginoo. Amen. And that's why convicted ko ana ingon nga mga panghawa na kung manghawa. Mga matay ng mga matay, mga buhi ang mga buhi, mga banhaw ang mga banhaw. Ang Ginoo nga kung gisilban di mausab. Amen. I will not prove out of pride. Aron lang garbo, no? I really believe na ako'y conviction nga naitawag ang Ginoo nako o di ko kinahanglan manundog sa tawag sa uban. Ako orang tubagon ang tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. I don't have to be the best. It must be my calling akong gi-answer. Ang akong answer mo ay the best. No? Ikaw dapat makasabot ka sa imong kinabuhi. Do you have the best answer sa trial sa imong kinabuhi? Do you have the best respond sa imong kinabuhi? No? I-question na sa imong tawag karon sa imong kinabuhi. Nahurat na ba ka? Ikaw. Ingay mo tama, nahurat na ba ka diha? Ayaw pa luya-luya. Rejoice. Rejoice. Keep rejoicing. Ang magmalipayon ka na diha sa Ginoo, dalaygon ang mahimayon nga Dios. Next slide. Go for Chronicles, no? Before that lang. No? You know, we undergo testing yun in this ministry. I don't know unsa pa nga mga test ang maabot nato. But I tell you, we have to welcome the test. Because every time, listen to this very carefully,
every time you passed a test, you have a testimony. Every time you passed a test, you have a testimony. Wala kay testimony kung wala ka kapasar sa pagsulay. And it must be a must. That's why di ka ganan mo tindog. Kay white test sa imong kinabuhi nga imong gipasaran. Night test, na failure ka. Now this life is a test. And this test, kinahanglan nato ipasar nga test. Dalay ko ng maymayon nga Dios, iya ra gyud nga grasya kung makapasar ka. Now this is the key now. Okay, pastor, unsa man gyud ay kung intermediate calling ra namo ang among tawag karon. And then we still have a millennial reign calling. And you still have an eternal calling sa Ginoo. Amen. Unsa man ay natawag eternally? Diya sa Ginoo. Ang imong tawag tingali sa Ginoo, mayon ko, pwede gyud nga ikaw mag-manage og mga planeta. Pwede yung tingaling mag-manage ka og mga universe, ibutang sa Ginoo. Pwede manage ka og mga galaxies. Pwede nga multitudes of alien, ikaw o mga angels, angelic being, in different realms, ikaw pa-manage sa Ginoo. Pwede yung ikaw tighukom sa yawa asa si ilabay sa next judgment niya. Pwede ikaw ingubutang ala nga lugar of authority and dominion. Pwede nga maghari kauban sa Ginoo. But the deepest calling, the greatest calling of human being is to become like Christ and to have the stature, spirituality of Christ. Na kay tawag nga maparihan ni Kristo. You have that beautiful calling. Nga maparihag yung ka ni Ginoong Kristo in meekness, in humility. Di na ni pinaisugay, di na ni pinalaghanay, di na ni pinahambugay. You have that meekness, you have that Christ-like character and the stature of spirituality, faith of the Lord Jesus Christ. Maunay naanadaan mo, hallelujah, amen. Imo nang iugman. You will not be confused of this calling sa imong anointing mo. Nang daghan kayo ninyo, nangitag anointing. Sige, tanaw, dapat mo wali ko pareha ni Pastor John. Mabaho kayo na. Pareha ni Bishop, pareha ni Ngunana. Matarungon yun na ako. That's a good perspective. Dapat tarungon ako for the next millennial years. But I tell you, if you go for the spot, if you go for the target, bullseye target, that is the Lord Jesus Christ, you will never miss heaven and your calling. Kung kumbinsido na yung nga mapariha ka ni Ginoong Kristo. Kung nahigugma na yung pain ni Ginoong Kristo, ang imong pagitao na katawag sa imong kinabuhi. Kung na-capture na yung ka sa pinakagwapo, na si Ginoong Kristo, naa nahurot na nimo imong gugma dito niya. Wa nakadi ka kalingi, wa na gwapo-gwapas palibot pa. O ang imong action maanod na mabira na kadiha ni Ginoong Kristo to that character of Christ and the stature of spirituality. I tell you, maunay calling ug maunay pinaka-comfortable place in the eternity. Wa ko maghisgot og timeline ni bisan kinsa. Wa na kay kinahanglan oras. Dugmo ko nimo tanang oras. Why oras or why season nga imong gunitan kung si Ginoong Kristo lang you time with God, that time, that character, sa diyang nag-humble down ka, sa diyang nabuak ka, sa diyang nahatag nimo imong gugma sa Ginoo sa mga tao, sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi, nakadungog ka sa Ginoo, kabalo ka sa iyang gingharian, then that's the time nga duwa na kay time. You will never care about time. Even the seconds of this lifetime, di na mo matter nimo. Because you truly have the kingdom of God, the eternal living sa imong kinabuhi. I guess we have to revisit our vision. We have to revisit kung unsay mga panghitabo ron sa imong kinabuhi, mga pagsulay, imong gi-undergo. Tingal ningo na abuse ka and you want to rise up from it. Tingal na kay walad on or na kay sala, i-revisit nimo. Naadiha ni Ginoong Kristo ang solusyon. Dali ra ba kang mahurat sa mga pagsulay ning kalibutan? Yes, you will be shaken. But go back to your first love. Fix your eyes on Jesus, the author, the word, the finisher of our faith. Now in the last verse,
Even in the matter, no, tanaw nimo, of the messenger, the ruler of Babylon, who were sent to him to inquire about the wonder that had been happened in the land, God left him alone. This is talking about Zechariah, only to test him, so that he might know everything that was in his heart. Then test comes. Kung masayra nimo every test, not to qualify you for your first calling, not to qualify you to your next calling after this life, but to qualify you, the gauge, aron di na ka masaag sa race, kung napariha ba ka ni Kristo. Yes, the Lord tests. It will not be comfortable, but you will have the testimony. That's why importante kang testimony. They overcome him with the power of the blood of the Lamb and the power of their testimony. For sure, kaning mga tawhana, himo silang overcomer because they have passed the test, because they have that testimony. This generation, kaning nga generation, gitawag sa Ginoo into a life of testimony. Amen. You are called to a life of test in order to prove the life of testimony. Aron mahimaya ang Ginoo. And that testimony only leaves God and only describe you as not just mimicry. That your life is in pattern with a Christ-like character and depth of spiritual walk. You know, in these last days, it will be very common. A lot of young people, labay nila lang kinabuhi para sa Ginoo. Some of them, even, the one mentioned in Revelation, they never taste man, a woman, nag-fully hatag sa ilang kinabuhi. Totally surrendered dito sa Ginoo. They never had the appreciation of human. Why nagganahan nila? They are not ang si leader nimo, si pastor nimo, ganahan ko maparihan niya. You will never covet that kind of life. There will be no Facebook na mag-proclaim unsa ang karakter nga na-create nila. It is only God mo sign. It is only the demons who will kneel down before God, mo surrender. It is only the people's transformation will be their testimony. Maura to'y evidence sa ilang kinabuhi. And that's why this is a holy calling. Deep holy calling. Kung makasabot ka ani nga tawag sa Ginoo, desire of dagkong mga butang. It is good to live your calling, but to miss the character and the depth of spirituality of the Lord Jesus Christ. It's a disaster sa imong kinabuhi. Mga ayaw gid imis sa Ginoong Kristo. I invite you now, unsa man nga sitwasyon imong giagian karon, if you are in a test, bow down your head. Surrender before God. Kung unsay kabugat nimo, Lord, kani akong sitwasyon karon segundo lang ni. These are just seconds compared to eternity. I have a great calling. I have an exceeding reward, which is you. Hallelujah. Salamati ang Ginoo. Lord, thank you for that love na ako na-receive and that I can return that love. Nasalamat nga, nindot kay ma-in love, Lord. Kung wa pa ka na-in love sa Ginoo, then surrender sa Ginoo. Kung na kay testing karon na makalisod sa imong kinabuhi, basit tungod kay wa ka na-in love sa Ginoo. The Lord wants you to be in love all the time with Him. Exclusive. Ang Ginoo, gusto siya nimo, klaro kayo, personal. Interested siya nimo. He wants that deep relationship. Commit sa Ginoo, sa imong prayer time, sa imong worship, sa imong reading.
Know Him well. Know the maker of heaven and earth. Know the Word. Feel His touch through the Holy Spirit. Holy One of Israel, we glorify. Kung giuhaw ka o ginigugma, wa kagiuhaw o gugma sa tao. Giuhaw ka o gugma nga langit nun. For you to have that love, to experience that love, is respond with love to the eternal. Respond sa gugma sa Ginoo. Ngayang istorya karon sa imong kinabuhi. Respond to the highest. Respond to the strongest in your emotion, in your will, in the way of sacrifice, in the way of surrender. You are a bride of Christ. Holy One of Israel, we glorify you. Speak, Holy Spirit. Lord, I declare right now, your power, that ultimate power of love and compassion, even to the point of death, even to the point of suffering, or even in the point of pain, establish your people, right now. Right now, I command every spiritual being na nada silang mga lawas, be activated sa imong tawag to be Christ-like. I declare ang kaisog o ang pagkabapaunsanon sa Ginoo na kanimo. In the name and by the blood of Jesus, I declare victory. Every situation sa imong kinabuhi, any illness right now, I command. I bind you by the blood of Jesus. I command you go out of that body. I declare victory, the power of the testimony of our Lord on high. Be magnified to all the creatures. Mahibaluan ang imong kaayo, Diyos. I declare right now healing. I declare restoration and provision. I declare miracle. I declare anointing ikat sa imong malang Espiritu. Right now, receive it in the name, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. We glorify and thank you, Lord Jesus. Thank you for touching your people. Thank you for doing great and mighty things in these last days. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katambusan. Dalaygon ka, O Diyos. Kinamgyapong ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.